Hello, everyone, and welcome to our topic for today, which is the manual sourcing. This is also part of the Amazon product sourcing series na discuss na sa mga previous videos. So, ano nga ba yung manual sourcing? Manual sourcing is the most generic way of sourcing products to be sold on your Amazon shops, pwede rin sa eBay or sa kahit anong online platform. Ito yung pag-visit at pag-check sa different websites for offers and discounts. And ito yung pag-check if the products matches the items that are being sold on Amazon. Kung clueless kayo, here are some tips. Nabanggit ko sa previous video na makakatulong kung mag-subscribe kayo sa email newsletter ni supplier para aware kayo sa lahat ng promos or scheduled sales. Usually, naka-email ahead of time. So, here's an example of my subscription sa mga suppliers. So, kung mapapansin nyo, medyo madami siya kasi madami akong pinag-subscriban para madami akong choices. So, ayan. Pag merong sale, so, di ba sabi ko, dapat maging proactive tayo. Check na natin kung meron ba tayong binebenta na item under that supplier. So, check natin kung para halimbawa 20% yung sale, yung discount offer. So, with the current price nung supplier, pag minus mo ba yung 20% ay papasok dun sa criteria mo, sa criteria ni client. So, pwede mo na siyang isave para at least on the day ng sale, dahil na-add to cart mo na siya, double check mo na lang kung yung buy box ay stable pa rin and then pwede mo na siyang bilhin. So, papakita ko mamaya yung example. Tapos, as part of being proactive, pwede niyong ilagay sa Google Calendar. For example, may sale sa June 7. So, click nyo lang yung Google Calendar, add nyo, for example, sale. And then, sa add guest, lagay nyo yung email address ni client. And then, pwede rin kayo maglagay ng time. At yung dito, yung sa, yung sa coding, pwede nyo gawing red. Para at least aware kayo na, oh, may sale. Dapat check ko siya ahead of time. Okay? So, ayan. Yan yung isa sa mga paraan para at least aware tayo sa mga sale. Okay? So, going back, so yun nga, nabanggit ko na yung mag-enroll tayo sa email newsletter para aware tayo. And for example, ang napili mo or for that day na magsusource ka, merong sale tong supplier na to, si Look Fantastic. Ang gagawin mo lang, so dahil manual sourcing tayo, tedious talaga siya compared to the other sourcing techniques. So, ang una mong gagawin, pupunta ka muna ito sa offers, and then, click mo siya, browse mo. So, say, shop all offers. Ayan. Matagal lang mag-load. And then, pwede mo siyang i-sort by brand para madalian ka. So, pili ka lang dito. Ayan. So, for example, try natin tong Bioderma. Ay, sorry. Ito pala, Bioderma. Ay, nangyari. Sorry. Nawala. Ito. So, si Bioderma. So, ang gagawin mo, kung halimbawa, itong si Bioderma ang napili mong i-check kung pasok ba siya kasi 9.38. So, open mo siya, new link, para hindi ka na mawala ito sa page na to. And then, copy mo lang yung title or product title, and then punta ka sa Amazon interface. So make sure lang na naka set siya kung saang region ka magso-source. Okay, and then paste mo lang. So Bioderma Atoderm 200 ml. Atoderm 200 ml. So tingnan natin kung ito 'yon. Kung itong last. So ito yung image niya. Tsaka yung description.
So, intensive bomb. Ay, sorry. Saan na ba ako? Ito. So, hindi siya ito. Dapat ay ito siya. So, 75 ml. Hanapin natin yung 200 ml. So, hindi pa rin ito. Okay. So, wala siya. Ito siya sa baba. Ito siya, guys. So, ito. So, tignan natin kung okay. Kasi dito, kumbaga dito, kung mapapansin nyo, hindi siya maganda dahil una-una, walang masyadong dips sa graph. Wala yung mga kulay green. And then, medyo mataas yung kanyang ranking, yung kanyang BSR, yung sales rank. So, nabanggit ko dati sa mga tutorial na mas malapit sa 1, mas maganda. Kasi yun yung mga bumibenta talaga. Although, yung 91,438, maganda pa rin naman. Pero yun nga, ito nga sa initial graph is wala siyang drop. So, hanap tayo ng iba. Okay? So, let's try ito. So, try natin to, yung Biolodge. So, okay. So, hindi siya lumipat sa, tawag dito, hindi siya naglumipat sa ibang page. So, copy na lang natin. Then, search natin dito sa Amazon kung binibenta ba siya. Control V. Okay. So, colored hair protection, 250 ml. Okay, so ito siya. Ito siya. So, 'di ba nabanggit ko sa previous video din na instead na i-click natin 'to para ma-open itong listing na ito, try natin i-copy yung ASIN and then mag-open tayo ng isa pang Amazon page and then paste para at least makuha natin yung current buy box price para mag-check tayo. So, ito siya. 'Di ba ayun yung ASIN 7RI? 7RI yung pinaste natin. So, click. Ayan. So, kung dito, ang sell price niya ay 11.74 at sa supplier ay 9.44. So, hindi talaga siya papalo, 'di ba? So, bali pinapakita ko lang din dito yung paraan ng pag-check. So, yun nga, una-una, legit si supplier kasi meron siyang Cupert coupon na lumabas. And then, meron pa siyang honey. So, ito, si H. Ito, si H. So, dalawa. Si Cupert, tsaka si honey. Tapos, pag mag-check tayo, yun nga, check natin yung product description or yung product title versus ito sa Amazon. So, ayun. Check natin yung image. Hover lang natin dito sa pinaka-image para ma-enlarge. So, color last, shampoo, and 250 ml. So, ito sa supplier. Yan. So, orchid. Okay. So, pareho naman siya. Ngayon, kung mahihirapan kayo sa gantong sistema na palipat-lipat, pwedeng i-minimize nyo yung screen, i-half nyo siya dito. Itong half para sa Amazon, yung other half para sa supplier. Para at least, side by side nakikita natin, no? Nakikita nyo yung product na kino-compare nyo. So, bukod doon, 'di ba, check nyo yung check nyo yung description, tsaka yung volume niya, 250 ml. So, 250 ml. So, pinapakita lang natin yung paraan ng pag-check, although talagang hindi siya good deal. Okay? So, going back dito sa Amazon listing, check nyo din every line. So, kung okay ba. Kasi minsan, ang nangyayari, nakalagay dito sa description, say 250 ml, pero yung image niya 100 ml. So, wag niyo na ipapasa yung ganong deal kasi syempre, it might cause a complaint pag sa inyo bumili yung customer ni Amazon. Kasi syempre, product mismatch siya. Yun ang tawag doon. Kasi 250 ml and then 100 ml. So, hindi siya pwede.
Or halimbawa, tinignan mo lang yung image, tinignan mo lang tong image niya, pero hindi mo chinek yung grammage versus supplier. For example, 250 ml dito kay Amazon, tapos kay supplier pala 100 ml. Akala mo good deal na, pero ang totoo ay hindi. Kasi syempre, mismatch ulit yung ipapasa mong deal. Kasi 100 ml kay supplier, tapos kay Amazon 250 ml. Tapos yung palagi ko ding sinasabi, check natin yung ito, yung reviews. Kasi pag madaming negative reviews, most likely ay ipapasara na ni Amazon yung listing na yon. So, check nyo dito. So, okay naman siya. 73% yung 5 star and 323 pa lang yung global ratings. And sa comments naman, magaganda yung comments. So, yan yung mga sa mga i-check nyo. Okay? Ayan. So, sa manual product sourcing, mahirap talaga siya. Nakaka, nakakalungkot minsan. Pagka halimbawa, 1 hour ka na, wala ka pang nakikitang deal. So, ang masabi ko lang dyan, tiyagain nyo muna ng 1 hour yung supplier na to. For example, ito, si Look Fantastic. Tiyagain nyo munang maghanap ng 1 hour. So, kung wala kayong makita, tsaka kayo lumipat sa ibang supplier or sa ibang online sellers. Then, tiyagain nyo lang 1 hour. Kung sa 1 hour nakakita kayo ng isa, tiyagain nyo pa ng isa pang 1 hour. Baka may makita pa kayong another deal. Okay? So, sa experience ko for the past 2 years as a product sourcer, ang nakikita kong technique na mas madali ka talaga makakita ng deal is yung storefront stalking. So, yung sa storefront stalking nga, pag may nakita kang isang deal, tingnan mo lang din kung ano yung mga binebenta ng seller na yon. Meron na kaming na-release na tutorial about that. So, ililink ko na lang dito sa description para ma-check nyo or ma-review nyo yung tutorial na yon. Tapos, share ko lang din sa mga deals, meron tayong tinatawag na good deal tsaka opportunity deal. So, yung good deal, pag sinabi mong good deal, ibig sabihin, na-meet niya yung criteria. For example, ang binigay sa yung criteria ni client ay profit, 3 pounds, and ROI is 30%. So, most likely, not most likely, definitely, yung deal mo na yon ay pasok sa profit na 3 pounds pataas at sa ROI na 30 pataas. So, ang tinatawag naman na opportunity deal is, for example, yun nga, balik tayo sa 3%, 3 pounds na target, pero yung nakita mo ay 2.6 pounds lang. So, short ka ng 40 pence. Ang tawag doon, opportunity deal. Posible na yung nakita mong item na yon ay hindi mo pa na-applyan ng mga coupons. Ito, yung mga coupons na to. So, pagka ganon, ilagay mo lang din sa Google Sheet kung yun ang ginagamit mo na pagsa-summarize ng mga deals na nakikita mo or sa Excel file mo. So, malay mo, next week, magkaroon ng sale yung sa item na yon at pag na-apply mo yung sale price at saka yung mga coupons, pumasok ka na sa banga, 'di ba? So may naipasa ka na kay client, 'di ba? Or sa ROI, for example, yun nga 29% ROI. So opportunity deal pa din siya. So wag niyo itatapon kasi pwede niyo siyang balik-balikan pagdating ng panahon. Okay? So, there you have it. Thank you for watching. Sana may napulot kayong technique or may natutunan kayo sa video na ito. And magkita kaya tayo ulit next video. Salamat!